Mag-isang naglalakad ang 29 na taong gulang na si Cesar. Nang hapon na yon, pauwi sa kanyang kubo. Bitbit niya ang isang bote ng tuba na galing sa pinagtatrabahuhan niyang pagawaan ng tuba sa lugar nila na kung tawagin ay Baryo Binagbag. Ilan taon na siyang nagtatrabaho sa pagawaan ng tuba at yun ang bumubuhay sa kanya simula nang maging mag-isa na lang siya sa buhay. Malapit na sana si Cesar sa kanyang bahay na nasa dulong bahagi ng baryong yon nang mapangiwi siya dahil nakita niya ang katrabaho niyang si Jejomar na nakangiting palapit sa kanya. Pagkalapit ni Jejomar ay agad itong umakbay sa kanya, ngunit mabilis niyang inalis ang braso nito sa balikat niya. "Ano ba, Jejomar? Huwag mo nga akong hawakan, ang lagkit-lagkit mo eh." Grabe ka naman sa akin, Cesar. Kakaligo ko lang, uy. Pero, may dala ka na naman tuba, ah. Ha, magiinom ka na naman ba? "Hindi, ipapaligo ko to." Ang ganda ng joke mo, ah. Bagong-bago yun, ah. Marunong ka na mag-joke ngayon, ah. Pero alam mo, hindi mo dapat iniinom yan na mag-isa, eh. Malungkot yun. Alam mo, minsan lang maging libre ang oras ko at libre ako ngayon. Baka gusto mong samahan kitang ubusin yan. "Hindi ko kailangan ng kasama mag-inom." Pwes, ako kailangan ko. Sige na, ang tagal na natin magkatrabaho sa pagawaan ng tuba pero hindi pa tayo nagkakainuman eh. Huwag ka mag-alala pare, hindi ako mabilis malasing. Malakas ang bahay alak ko, no? Ang alak ang nauunang nalalasing kaysa sa akin. Huminto si Cesar at tinignan ng matalim si Jejomar. Sa tingin niya, hindi ito titigil hanggat hindi niya ito sinasabihan ng masama. "Pwede ba, Jejomar? Lubayan mo nga ako. Bakit ba ang kulit mo palagi, ha? Di ka ba marunong makaramdam kapag ayaw sa'yo ng isang tao?" Oh, relax, relax pare. Ang init naman ng ulo mo. Wala naman ako dito para makipag-away eh. Pabira ka naman, oo. Ayaw mo bang makainuman ng kaibigan mo? "Hindi kita kaibigan. Wala akong kaibigan, Jejomar." Nawala ang ngiti sa mukha ni Jejomar. Sandali itong natahimik bago bahagyang napayuko. Tila nag-aalangan ito kung dapat pa ba itong magsalita. Sa huli, nagkibit balikat na lamang ito at pilit na ibinalik ang dating sigla sa boses. Siya, sige. Hindi na kita aabalain pare. Pero tandaan mo, mas masarap pa rin ang inuman kapag may kasama ka. Tumalikod si Jejomar at naglakad na palayo. Hindi na ito lumingon pa. Nang tuluyang mawala si Jejomar sa paningin niya, ay saka siya nagsimulang maglakad pauwi sa kanyang bahay. Para sa kanya ay wala siyang ginawang masama dahil dapat lang yon sa makulit na kagaya ni Jejomar. Simula kasi na magtrabaho si Cesar sa pagawaan ng tuba, ay palagi na lang siyang kinukulit ni Jejomar. Palabiro ito talaga at masiyahin. Pero kahit maganda ang personalidad ni Jejomar, ay hindi pa rin yun naging dahilan para ituring niya itong isang kaibigan. Ngunit masyadong matyaga si Jejomar at kahit anong taboy niya ay lumalapit pa rin ito sa kanya. Para bang hindi ito nabuubusan ng dahilan para lumapit at kausapin siya. Pero kailanman ay hindi niya ito pinansin. Sa tuwing lalapit si Jejomar ay itinataboy niya ito. Sa tuwing magpapakita ito ng kabaitan, sinasagot niya lang ito ng malamig na tingin. Ginagawa ni Cesar ang bagay na yon, hindi dahil sa inis o galit, kundi dahil sa takot. Takot na siyang maging malapit sa isang tao at muli niyang maramdaman ang sakit ng pagkawala ng taong malapit sa kanya. Halos 5 taon na ang nakakalipas mula nang patayin ng mga aswang ang buong pamilya ni Cesar. Wala siyang nagawa noon kundi tumakbo at mabuhay habang ang mga mahal niya sa buhay ay pinaslang ng mga aswang. Siya lang ang nakaligtas. Sa pag-asa namang matatakasan niya ang pait ng nakaraan, ay lumipat siya
sa baryo Binagbag. Ngunit hindi niya rin pala kayang takasan ang bigat ng alaala kahit saang lugar man siya magpunta. Ang tanging sandata niya laban sa sakit ay ang alak. Ang paglalasing ang naging panandaliang lunas ni Cesar sa sugat na hindi pa rin naghihilom sa kanyang puso. Nang makarating si Cesar sa kanyang kubo, agad niyang ibinaba ang bote ng tuba sa lamesa. Kahit hapon pa lang, hindi na niya inisip kung maaga pa para uminom. Kinuha niya ang baso at nilagyan ng tuba. Agad niyang nilagok ang mapait na alak. Ramdam niya ang hagod nun sa kanyang lalamunan at ang hapdi ng dulot nun sa kanyang sikmura. Pero wala siyang pakialam. Kailangan niya yon. Kailangan niyang makalimot kahit sandali lamang. Tahimik ang loob ng kubo. Walang ingay, kundi ang malalim na paghinga ni Cesar at ang bahagyang batingting ng bote sa tuwing nagsasalin siya ng tuba sa baso. Wala siyang kasama. Walang kasalo. Paulit-ulit lang ang ikot ng buhay niya. Trabaho, alak. Alak, trabaho. At paglimot. Wala nang iba. Lumalim ang gabi. Hindi na alam ni Cesar kung pang ilang baso na ang naubos niya. Malabo na ang kanyang paningin at medyo mabigat na rin ang kanyang katawan. Pero sa loob-loob niya ay may bumabangong galit. Galit sa mundo, galit sa nakaraan, at galit sa sarili. Hanggang sa bigla siyang tumayo, sinipa niya ang lamesa at itinapon ang baso sa sahig. Walang iya! Bakit ganito? Anong klaseng buhay ba to? Bakit ba hindi ako makalimot? Pwisit na buhay to! Lumabas si Cesar ng kubo at naglakad ng pasuray-suray habang sumisigaw. May mga taong nakasilip sa kanilang mga bahay. May mga nagbubulungan at takot na nakatingin sa kanya. Kahit palaging nagwawala si Cesar sa tuwing nalalasing siya, ay tila hindi pa rin sanay ang mga tao sa baryo Binagbag sa ugali niyang yon. Lahat kayo dito! Wala kayong alam! Wala kayong alam! Sa pinagdadaanan ko! Isang matandang babae ang nagmamadaling isanara ang bintana. May isang lalaki naman ang sumigaw mula sa kabilang bahay. Sinigawan nito si Cesar na tumahimik na siya at matulog na lamang. Wala kang pakialam kung maingay ako! Kung gusto mo, lumabas ka rito at magsuntukan tayong dalawa! Biglang may humawak sa balikat ni Cesar at paglingon niya ay nakita niya si Jejomar. Pare, tama na yan. Halika na, muwi na tayo. Ang lakas ng loob mong maghamon ng away, lasing ka na. Panigurado ako, isang suntok lang sa'yo, tulog ka eh. Umalis ka nga dito, Jejomar. Pakailamero ka talaga eh, no? Alam kong may pinagdadaanan ka, pare. Pero hindi ito ang sagot sa problema mo. Pare, halika na. Atid na kita sa kubo mo. Hindi na nakapagpigil pa si Cesar. Isang malakas na suntok ang pinadapo niya sa mukha ni Jejomar na naging dahilan para matumba ito sa lupa. Sa isang suntok lang na yon ay nagawa niyang mapatulog si Jejomar. Natigilan si Cesar. Tila nahimasmasan siya nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa. Humihingal siya habang nakatingin kay Jejomar na hindi na gumagalaw. Hindi niya intensyon ang manakit at ang nais lang niya ay mailabas ang nasa loob niya. Mahina niyang sinipa sa tagiliran si Jejomar. Oy! Oy, Jejomar! Umisig ka nga dyan! Hindi gumalaw si Jejomar. Marahang lumuhod si Cesar sa tabi nito. Abay, loko ka! Ikaw pala makakatulog sa isang suntok lang eh. Napamura si Cesar at mabilis na binuhat si Jejomar. Hindi niya alintana ang bigat nito. Hindi niya alam kung anong mas mabigat, ang katawan ni Jejomar o ang bigat ng konsensya dahil nasaktan niya ito nang hindi sinasadya.
Tahimik na naglakad si Cesar pabalik sa kanyang kubo habang buhat-buhat si Jejomar. Kahit pa itinataboy niya ito palagi, ay hindi pa rin kaya ng konsensya niyang iwanan itong walang ulirat na nakahiga sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, ay tapos nang mag-inom si Cesar. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok habang hawak ang sigarilyong unti-unting nauubos sa pagitan ng kanyang mga daliri. Minsan lang siya manigarilyo, pero dahil sa kaba niya na hindi na magising si Jejomar, ay napahipak siya nang wala sa oras. Nakatingin siya sa kawalan habang lumalabas ang usok sa kanyang bibig, at sa pagitan ng usok, bumalik ang alaala ng isang gabing na pilit niyang nililibing sa pagkalimot. Hinding-hindi makakalimutan ni Cesar ang gabing yon. Nang mahimbing silang natutulog ng kanyang pamilya, ay bigla na lang silang pinasok ng mga aswang sa kanilang bahay. Napuno ng sigawan at pagmamakaawa ang bahay nila. Nagtago noon si Cesar sa ilalim ng lamesa. Takot na takot siyang pinanood ang pagpaslang ng mga aswang sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Sinubukan niyang pigilin ang kanyang hininga. Sinubukan niyang isara ang kanyang mga mata, pero hindi niya matakasan ang tunog ng pagmuya ng mga aswang sa laman ng kanyang buong pamilya. Ang kapatid niyang bunso na si Nilo ay pilit na gumapang papunta sa kanya at pilit na inabot ang kanyang kamay, pero biglang may sumunggab dito na aswang at hinila ito palayo sa kanya. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay matagumpay siyang nakalabas ng bahay nila at nagtatatakbo palayo habang umiiyak. Inihinto na ni Cesar ang pagdaloy ng mapait na nakaraan. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang lalamunan, hindi dahil sa sigarilyo, kundi dahil sa bigat ng lungkot na bumalik sa kanyang alaala. Gusto niyang umiyak, gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit, pero biglang gumalaw si Jejomar. Dahil doon ay umurong ang luha niya. Dahan-dahang dumilat si Jejomar at bumakas ang pagtataka sa mukha nito. Iginala nito ang paningin sa loob ng kubo. Aray! At sakit ng panga ko! Asan ako? Ano man lugar to? Umupo si Jejomar at hinawakan ang namamagang muka. Tumingin ito kay Cesar. Imbis na magalit, ay tumawa pa ito ng malakas. Naku po, nagkaroon yata ako ng amnesia sa lakas ng suntok mo, Cesar ah. Malis ka na nga. Muwi ka na sa inyo. Buhay ka naman pala eh. Akala ko patay ka na. Gabi na pare. Di mo ba alam na delikado maglakad sa labas kapag gabi? Ano ba pinagsasasabi mo? Pare, hindi mo ba naririnig ang mga kwentuhan dito sa atin? May gumagalang aswang sa lugar natin, pare. Natahimik si Cesar. Alam niya ang mga usap-usapan na yon, pero wala pang nakakapagpatunay kung totoo nga ba yon o hindi. Kahit pa dati siyang may personal na karanasan sa mga aswang, ay hindi naman kagad siya naniniwala sa mga ganong kwento, maliban na lang kung merong ebidensya o siya mismo ang makakakita. Dismiss lang yan, Jejomar. Chismis man o hindi, pare. Ayoko pa rin maging ulam ng mga aswang, no? Pare, pwede bang dito muna ako matulog? Hindi naman ako umihilik eh. Tsaka, hindi naman ako malikot matulog. Hindi pwede. Umuwi ka na sa inyo, Jejomar. Grabe ka naman sa akin, pare. Wala ka talagang pakialam sa akin, no? Pero seryoso na, pare. Kailangan mo ng kaibigan kahit isa lang. At ako na yon, Cesar. Ako na ang nag-o-offer na maging kaibigan mo. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Umuwi ka na. Swerte mo nga eh. Kasi ako magiging kaibigan mo eh. Kung ikaw lang din ang magiging kaibigan ko, bibili na lang ako ng aso. Wag na lang. Mas okay na ako mag-isa sa buhay ko. Tumawa ng bahagya si Jejomar, pero may lungkot sa kanyang mata. Tumango ito at lumakad papunta sa pintuan. Sige na, pare. Aalis na ako. Pero kapag may nangyari sa akin, tandaan mo ito.
Mumultuhin kita habang buhay. Hindi kita patatahimikin. Mark my word! Wala nang naisagot si Cesar. Pinanood na lang niya ang pag-alis ni Jejomar at agad niyang isinara ang pinto nang makalabas na ito sa kubo niya. Pero agad niya ring binuksan ng bahagya ang pinto upang silipin si Jejomar sa labas. Nais niya pa ring makasiguro na ligtas itong makakauwi. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Cesar nang magising siya. Pakiramdam niya ay mabigat ang buong katawan niya at parang may pumupukpok ng paulit-ulit sa ulo niya sa lakas ng tama ng tuba mula kagabi. Nanatili siyang nakahiga sa papag at muli siyang pumikit. Sinubukan niyang bumalik sa pagtulog pero sumisikat na ang araw at alam niyang kailangan na niyang bumangon para pumasok sa trabaho. Bumuntong hininga si Cesar bago bumangon at dumiretso sa maliit niyang lutuan. Nagpainit siya ng tubig at nagtimpla ng kapeng walang asukal. Matapos makainom ng kape, ay naghilamos siya ng kanyang muka gamit ang tubig mula sa tapayan. Saka siya nagpalit ng damit. Lumabas siya ng kubo at kinandado yon at nagsimula na siyang maglakad papunta sa gawaan ng tuba kung saan siya nagtatrabaho. Habang naglalakad papunta sa pagawaan ng tuba, dama pa rin ni Cesar ang bigat ng hangover. Pumipikit-pikit siya para kahit paano ay mabawasan ang pananakit ng kanyang ulo. Hinihimas-himas niya rin ang kanyang sintido. Pagdating niya sa pagawaan, sinalubong agad siya ng matalas na tingin ni Gregorio. Ito ang may-ari ng nyugan at pagawaan ng tuba na kilala sa pagiging istrikto. Agad siyang nakatanggap ng malulutong na mura dito. Late ka na naman, Cesar ah! Anong oras na? Nasasayang ang oras ko sa'yo! Hindi siya sumagot. Diretso lang siyang pumasok at hindi pinansin ang galit ni Gregorio dahil baka bigla niya itong masagot at kung ano pa ang masabi niya. Dinaanan lang ako. Grabe talaga ang ugali mo, Cesar ah! Dadaan-daanan mo na lang ba ako dito? Hindi na pinansin ni Cesar ang sunod-sunod na pagtalak ni Gregorio. Sanay na siya rito. Sa halip, dumiretso siya sa isang sulok kung saan naroon ang kanyang gamit. Isang itak, isang maliit na lalagyan ng dagta, at ang tali na gagamitin niya sa pag-akyat sa puno ng nyog. Ang trabaho ni Cesar ay ang pag-akyat sa matataas na puno ng nyog upang kumuha ng tuba mula sa hinog na bulaklak ng nyog. Kumuha siya ng isang mahaba at matibay na lubid. Saka ito itinali sa kanyang bewang. Siniguro niyang maigpit ang pagkakatali bago niya sinapo ang katawan ng puno ng nyog gamit ang kanyang mga paa. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang sarili. Mahigpit siyang nakakapit sa katawan ng puno habang isinasabay ang galaw ng kanyang mga paa habang umaakyat. Mataas ang nyog na yon. Halos 30 talampakan ang taas. Isang pagkakamali lang at siguradong kamatayan ang sasalo kay Cesar. Pero hindi na bago kay Cesar ang trabahong yun. Sa loob ng ilang taon niyang pagtatrabaho roon, gamay na niya ang bawat galaw, bawat takbang, bawat tiyempo sa pag-akyat. Kung iisipin, eksperto na siya sa trabaho na yon. Pagdating niya sa tuktok, inabot niya ang hinog na bulaklak ng nyog kung saan nagmumula ang tuba. Ginamit niya ang itak upang dahan-dahang baliin yon at pagkatapos ay isinilid niya ang isang kawayan na lalagyan upang sumalo sa dumadaloy na dagta. Mula sa bawat puno ng nyog, nakakakuha lamang siya ng ilang tasa ng tuba, kaya kailangang paulit-ulit siyang umakyat sa iba pang mga puno upang makalikom ng sapat na tuba para sa produksyon. Matapos makuha ni Cesar ang tuba mula sa isang puno, ay bumaba siya ng marahan gamit ang parehong lubid upang hindi masyadong mabigatan ang kanyang katawan. Pagkababa, inilagay niya ang nakuwang tuba sa isang malaking tapayan, saka muling lumipat sa panibagong puno upang ulitin ang proseso. Ganon ang paulit-ulit na trabaho ni Cesar sa buong maghapon. Aakyat,
kukuha ng tuba, bababa at lilipat sa panibagong puno. Pawisan, amoy araw at bugbog ang katawan niya sa trabahong yun, pero wala siyang pakialam. Mas pipiliin niyang ubusin ang oras sa trabaho kaysa harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Pagdating ng tanghalian, ay nagtungo si Cesar sa ilalim ng isang malaking puno ng nyog. Dala ang kanyang baon na nakabalot sa dahon ng saging. Inilabas niya ang kanin at tuyong isda na may kasamang kamatis, saka sinimulang kumain ng tahimik. Sanay na siyang mag-isa. Mas gusto niyang lumayo sa ibang trabahador kaysa makihalubilo at makipag-usap sa mga yon. Habang kumakain, ay nakita ni Cesar na papalapit sa kanya si Jejomar na merong black eye mula sa suntok niya noong nakaraang gabi. Napangiwi siya dahil alam niya na simula na naman ng pangungulit ni Jejomar sa kanya. Umupo si Jejomar sa tabi niya at nagsimulang kumain. Pare, malungkot kumain mag-isa. Gusto mo ba ng ulam ko? Adobong bayawak to. Pambihira. Sa dami ng pwede mong iadobo, bayawak pa talaga. Lumayas ka nga sa tabi ko. Pare, narinig mo na ba ang bagong balita dito sa Baryo Balagbag? Hindi sumagot si Cesar. Nagpatuloy lang siya sa pagkain. Alam niyang walang kwenta na naman ang sasabihin ni Jejomar, gaya ng iba pa nitong palaging sinasabi sa kanya. Pare, may inatake raw ng aswang sa kabilang barangay kagabi. Buntis daw yung babae, pare. Ang sabi, patay yung buntis at yung sanggol na nasa sinapupunan niya. Napatigil si Cesar sa pagsubo, ngunit hindi niya ipinahalata kay Jejomar na naaapektuhan siya sa kanyang narinig. Hindi niya ito tinignan at hindi rin siya nagtanong, pero sa loob-loob niya ay may takot siyang naramdaman. Kung totoo nga ang sinasabi ni Jejomar, hindi malabong sumunod na puntiryahin ng mga aswang ang Baryo Balagbag, gaya na nangyari sa lugar na iniwan niya noon. Muli siyang sumubo ng pagkain at nagkunwaring walang pakialam. Pambihira ka, oo. Ano ka, robot? Wala ka man lang ba reaksyon? Ang tapang mo naman pala kung ganun. Parang hindi ka takot sa aswang, ah. Nanatiling tahimik si Cesar. Ayaw niyang pag-usapan ang ganong bagay dahil naaalala lang niya ang nangyari noon sa kanyang buong pamilya. Maya-maya pa, muling nagsalita si Jejomar. Tila wala itong planong huminto sa pagsasalita hanggat hindi siya nito kinakausap. Alam mo bang meron pa akong isang mainit-init na balita, pare? Hindi pa rin kumibo si Cesar. Hindi mo ba ako tatanungin, pare, kung ano yon? Sabihin mo na lang kung ano sasabihin mo. Ah, okay. Sige. Relax. Alam mo, pare, narinig ko sa ilang kasamahan natin na ibibenta na raw ni Gregorio ang nyugan at pagawaan ng tuba. Meron na raw posibleng buyer, eh. Ano? Totoo ba yung sinabi mo? Oo, pare. Ang alam ko nga, parang nabenta na yata, eh. O baka nasa proseso pa. Ano mangyayari sa atin kapag iba na may-ari nitong pagawaan ng tuba? Hindi ko alam, pare. Pero magdasal ka na lang na hindi tayo alisin. Ang hirap kaya maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Natigilan si Cesar. Pakiramdam niya ay biglang bumigat ang pakiramdam niya. Wala siyang ibang pinagkakakitaan bukod sa trabaho niyang yon. Kung mawawala ang trabaho niya, ay hindi niya na alam kung saan siya pupulutin. Nanatili siyang tahimik, pero sa loob niya ay gumagapang ang takot, hindi dahil sa aswang, kundi dahil sa posibilidad na mawalan siya ng hanap buhay at mas lalo pang malugmok sa kahirapan. Matapos ang maghapong trabaho, ay pumila na ang mga trabahador sa harapan ng isang maliit na lamesa kung saan nakaupo si Gregorio. Hawak nito ang isang lumang ledger at isang bungkus ng pera habang isa-isang inaabot ang sahod ng mga manggagawa. Tahimik lang si Cesar habang naghihintay sa pila. Pagod siya sa maghapong pag-akyat at pagbaba sa mga puno ng nyog.
Pero ang sahod na makukuha niya ang tanging dahilan kung bakit siya nagtsatsaga sa trabaho na yon. Maya-maya pa ay si Cesar na ang nasa unahan ng pila at nasa harapan na niya si Gregorio. Agad niyang kinuha ang perang inabot sa kanya. Binilang niya ang sahod niya at napakunot ang noo niya pagkatapos. "Boss, kulang tong sahod ko. Hindi ba wala naman akong absent ngayong linggo?" Wala kang ang absent, Cesar. Pero marami ka naman late. Aba, hindi naman patas sa ibang trabador ko na maagang pumapasok kung pasasahurin kita ng kagaya na sa kanila. Kung gusto mong buo ang sahod mo, pumasok ka sa oras at bawas-bawasan mo ang pag-inom-inom mo para maaga ka nakakapasok dito. Nagre-reklamo ka pa. Nanahimik na lamang si Cesar. Alam niyang walang saysay kung makikipagtalo pa siya kay Gregorio. O sige na. Marami pa nakapila. Mawalang galang na pero umalis ka na sa harap ko. Hindi na nagsalita si Cesar. Matalim ang tingin niya na ibinato kay Gregorio bago siya umalis at lumayo. Pagkalabas niya sa pagawaan ng tuba, dumiretso siya sa isang maliit na tindahang nagsisilbing imbakan ng tuba. Binunot niya ang ilang barya at iniabot sa tinderang may edad na. "Isang bote nga po ng tuba." Walang imik na inabot ng tindera ang isang bote ng tuba. Saka siya nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa kanyang kubo. Sa bawat takbang niya, ramdam niya ang bigat ng araw na yon dahil hindi niya matanggap na kulang ang sahod niya. Kahit naman kasi late siyang nakakapasok, ay nagsisipag pa rin siya sa trabaho at kung minsan pa nga ay siya ang pinakahuling trabahador na umuwi. Pagdating ni Cesar sa kanyang kubo, ay agad niyang inilapag ang bote ng tuba sa lamesa. Umupo siya at binuksan ang bote at saka nilagok ang mapait na inuming matagal na niyang naging kasama sa bawat araw na meron siyang problema at pinagdadaanan. Dumaan ang mga oras at hindi na mabilang ni Cesar kung nakakailang lagok na siya ng tuba mula sa bote. Sa sobrang sama ng loob niya sa kanyang trabaho, ay hindi na siya nag-abalang kumuha ng baso hanggang sa napansin niyang madilim na sa labas at bahagya ng umiikot ang kanyang paningin. Maya-maya pa ay umupo na siya sa sahig at sumandal sa dingding. Habang nakatingin siya sa kawalan ay may naramdaman siyang kakaiba. Biglang naging maalinsangan ang hangin. Nagsimula siyang pagpawisan ng wala namang dahilan. Parang biglang bumigat ang hangin. Hanggang sa may narinig na siyang kaluskos mula sa labas ng kubo na sinundan ng yabag ng mga paa na parang may naglalakad paikot sa kanyang kubo. Kinabahan si Cesar at mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamay. Nagkaroon siya ng hinala na baka aswang ang nasa labas, pero sinubukan niyang alisin sa kanyang isipan ang ideya na yon. Ngunit nagpatuloy ang kaluskos at mga yabag. Tahimik na tumayo si Cesar at nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang itak na nakasuksok sa dingding ng kanyang kubo. Marahan niyang binuksan ang bintana at sumilip mula roon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakita niya ang isang kakaiba at nakakatakot na nilalang. Meron yung payat na katawan, mahabang braso at matutulis na kuko. Ang mata nun ay kumikislap at meron yung matutulis na ngipin na parang sa lagari. Hindi maaaring magkamali si Cesar. Alam niyang aswang ang nilalang na nakikita niya sa labas ng kanyang kubo. Napaatras si Cesar at natabig niya ang bote ng tuba. Nalaglag yun sa sahig at lumikha ng ingay. Nanlamig ang buo niyang katawan at halos hindi na siya makahinga. Napatingin siya sa pinto at doon niya naririnig ang mga kaluskos. Sa isang iglap ay biglang bumukas ang pinto at nanlaki ang mga mata ni Cesar nang makita ang aswang na nakangisi sa kanya habang marahang pumapasok sa kanyang kubo. Sa sobrang takot at taranta ni Cesar ay nabitiwan niya ang itak at malakas siyang napasigaw. Umatras siya at sumiksik sa isang sulok. Bumalik sa alaala niya
Ang gabing pinasok ng mga aswang ang kanilang bahay. Kung ano ang takot na naramdaman niya noon, ay ganon din ang takot na lumukob sa kanya ng sandaling yon. Lalong lumapit ang aswang. Panay pa rin ang sigaw ni Cesar at halos maiyak na siya sa sobrang takot. Inakala niya ng sandaling yon na katapusan na niya at ang kamatayan niya ay magiging kagaya sa kung paano namatay ang buo niyang pamilya. Ngunit biglang dumating si Jejomar na may dalang buntot ng pagi. Malakas nitong hinampas sa likod ng aswang kaya malakas itong napasigaw sa labis na sakit. Humarap ang aswang kay Jejomar. Susunggaban sana ito ng aswang pero inumang ni Jejomar ang buntot ng pagi. Ano? Sige! Hayop kang aswang ka! Subukan mo saktan ang kaibigan ko at mas lalo kang masasaktan sa akin! Walang iya kang aswang ka! Ang pangit mo pala sa personal! Wala nang nagawa ang aswang kundi ang tumakas. Nang wala na yon, ay nagmamadaling lumapit si Jejomar kay Cesar. Pare ayos ka lang ba? Hindi ka ba nakagat o nakalmot ng aswang? Kumpleto ba bang laman loob mo? May atay ka pa ba pare? Ang presensya ni Jejomar ang unti-unting nagpakalma kay Cesar. Alam niya na dahil dito ay nagawa niyang makaligtas sa kamatayan sa kamay ng aswang. Hindi makatingin ng diretso si Cesar kay Jejomar. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay kahit alam niyang wala ng panganib. Unti-unti siyang huminga ng malalim at pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Salamat. Maraming salamat. Sus! Walang anuman yun. Buti na lang pare napadaan ako at narinig ko ang pagsigaw mo. Dapat mag-iingat ka. Alam mo naman na may gumagalang aswang sa paligid natin eh. Napayuko si Cesar. Mabilis niyang iniwasan ang tingin ni Jejomar at saka tumayo. Sige na, umalis ka na Jejomar, ayos na ako. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Sigurado ka? Kung gusto mo, pwede kita samahan dito hanggang sa mag-umaga. Hindi na kailangan. Okay na ako. Wala ka nang dapat ipag-alala. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Napakamot ng ulo si Jejomar. Halatang nag-aalangan pa rin itong umalis. Hindi naman masamang tanggapin ang tulong ng iba, Cesar. Andito ako pare, bilang kaibigan mo. Hindi ko kailangan ng kaibigan, Jejomar. Nakaya ko mabuhay ng ilang taon nang ako lang at walang kaibigan. Sige na, umalis ka na para makapagpahinga na tayong dalawa. Sige, kung yan ang gusto mo wala na ako magagawa. O siya, alis na ako. Basta, kung kailangan mo ng tulong, just call my name and I'll be here. Napabuntong hininga si Jejomar. Sandali siya nitong tinignan at saka ito tumalikod. Pinanood lang niya ang marahang paglabas ni Jejomar sa kanyang kubo. Nang nasa bungad na ng pintuan si Jejomar, ay sandali itong lumingon sa kanya at ngumiti bago ito tuluyang lumabas. Nang tuluyan nang makalabas si Jejomar, ay isinarado na ni Cesar ang pinto. Napasandal na lang siya sa pinto habang hindi pa rin siya makapaniwala na buhay pa rin siya hanggang sa sandaling yon. Kinabukasan ay maagang nagising si Cesar. Sandali siyang napatingin sa paligid ng kanyang kubo. Pakiramdam niya ay panaginip lang na buhay pa rin siya ng sandaling yon. Ang buong akala niya ay katapusan niya na kagabi at hindi niya maipagkakaila na kung hindi dahil kay Jejomar ay baka natagpuan na lang siyang walang buhay sa umagang yon. Napailing na lang si Cesar saka siya bumangon. Ayaw niya nang isipin pa ang nangyari kagabi. Wala namang magbabago kung paulit-ulit niya itong iisipin. Naisip niya ring pumasok ng maaga sa trabaho upang hindi na siya pag-initan ni Gregorio. Matapos makapaghanda para sa kanyang trabaho, lumabas na si Cesar ng kubo at naglakad papunta sa pagawaan ng tuba. Habang naglalakad, napansin niyang mas tahimik kesa dati ang paligid. Walang gaanong tao sa daan at tila mas malamig ang simoy ng hangin. Sa hindi kalayuan, may isang matandang lalaki na nakita niyang papalapit sa kanya. Kilala niya ang matandang lalaki.
Yun ay si Mang Igme, ang albularyo ng kanilang baryo. Paglapit ng matanda, ay agad siyang kinumusta nito. Cesar, ayos ka lang ba? Bakit niyo naman po naitanong yan, Mang Igme? Nasabi kasi sa akin ni Jejomar ang nangyari sa iyo kagabi. Aba, muntik ka na raw atakihin ng aswang. Napakadaldal talaga ng taong yun. Pati ba naman yun kailangan pang ikwento sa inyo? Hindi mo siya masisisi. Abe, nag-aalala lang sa iyo yung tao. At dapat lang na magpasalamat ka at may kaibigan kang kagaya ni Jejomar. Napakaswerte mo dahil dumating siya kagad bago ko pamalapa ng aswang. Abay kung hindi, baka laman na ng umpukan ng kwento ang tungkol sa lalaking lasinggero na pinatay ng aswang. Hindi umimik si Cesar. Ayaw man niyang aminin. Alam niyang may punto si Mang Igme. Kaya nga ito, may ibibigay ako sa iyo. May hinugot si Mang Igme mula sa bulsa ng suot nitong lumang kamiseta. Mula roon ay may inilabas itong maliit na bote na may laman na kung ano-anong ugat at maliliit na bato. Ano po yan, Mang Igme? Gamot? Hindi ko kailangan ng ganyan dahil wala naman akong sakit eh. Hindi ito gamot. Isa itong agimat, Cesar. Proteksyon laban sa mga aswang. Si Jejomar mismo nakiusap sa akin na bigyan ka nito dahil nakita niya na hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga aswang. Huwag na, Mang Igme. Di naman po ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan eh. Cesar, wala namang masama kung maniniwala ka sa kakayahan ng mga agimat ko. At sinisiguro ko sa iyo na wala ng aswang ang makakalapit pa sa iyo sa tuwing dala mo ang agimat na yan. Salamat na lang po, Mang Igme. Pero ibigay niyo na lang po yan sa mga naniniwala sa ganyang bagay. Sige po, mauuna na ako at papasok pa po ako sa trabaho eh. Hindi na hinintay pa ni Cesar na makapagsalita si Mang Igme at iniwan niya na ito. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Narinig pa niya ang matanda na bumuntong hininga sa likuran niya. Pero hindi na siya lumingon. Para sa kanya, wala siyang pakialam sa mga agimat, sa mga pamahiin, at lalong-lalo na sa tulong ng iba. Naniniwala pa rin siya na kaya niya ang lahat dahil maraming taon na siyang nabubuhay nang siya lang mag-isa at hindi umaasa sa iba. Pagdating ni Cesar sa pagawaan ng tuba, ay agad siyang nagtungo kung saan nakalagay ang mga gamit niya sa pagtatrabaho. Kinuha niya ang mga kagamitan at nagsimulang maglinis ng mga sisidlan ng tuba. Pero bago pa siya tuluyang makapagsimula sa pagtatrabaho, ay lumapit si Gregorio sa kanya habang may nakakalokong ngisi sa mukha nito. Itigil mo na yan, Cesar. Ha? Bakit? Anong meron ho, boss? Simula ngayon, hindi na kita kailangan dito sa pagawaan ng tuba. Napakurap si Cesar. Hindi agad niya na proseso ang sinabi ni Gregorio. Ano, boss? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ka ba marunong makaintindi, ha? Si Santi ka na! Tanggal ka na sa trabaho mo rito sa pagawaan ng tuba. Biglang nanlamig si Cesar sa kanyang narinig. Hihintay niyang sabihin ni Gregorio na nagbibiro lang ito, pero nanatili itong nakatingin sa kanya. Nagbibiro ka lang, boss, di ba? Ano nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. Pero boss, bakit? Bakit niyo ako aalisin dito? Nagtatrabaho naman ako na maayos ah. Simple lang. Ayoko ng trabador na katulad mo. Abay madalas kang late. Hindi patas yun sa iba mong kasamahan na maagang pumapasok. Gregorio, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon oh. Hindi na mauulit. Nangangako ko. Wala akong pakialam sa pangako mo, Cesar. Buo na ang desisyon ko eh. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito simula ngayong araw na to. Boss Gregorio, pakiusap naman. Tumigil ka na, Cesar. Umalis ka na. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng mga tanod at sasabihin ko na nanggugulo ka rito. Gusto ba yun? Hindi na hinintay ni Gregorio ang sagot ni Cesar at tumalikod na ito. Iniwan siyang nakatayo habang nakatulala at hindi makapaniwala na wala na siyang trabaho.
Ilang minutong nakatayo si Cesar sa kung saan siya iniwan ni Gregorio. Nang mahimasmasan siya, ay saka lang siya nagsimulang maglakad paalis sa pagawaan ng tuba. Sa pagkakakilala niya kay Gregorio, ay alam niyang hindi na magbabago ang desisyon nito kahit anong pagmamakaawa ang gawin niya. Palabas na siya sa pagawaan ng tuba nang biglang lumapit si Jejomar sa kanya. Bakas sa mukha nito ang pagtataka. Pare Cesar, abay saan ka pupunta? Bakit ka pala kinausap kanina ni Gregorio? Wala na akong trabaho. Tinanggal ako ni Gregorio. Ano? At bakit ka naman niya tinanggal dito? Madalas daw akong late eh. Ayos lang. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Teka. Baka gusto mong kausapin ko muna si Gregorio. Papakiusapan ko siya na huwag kanyang tanggalin. Mahirap makahanap ng trabaho ngayon, pare. Bakit? Sa tingin mo ba, hindi ko ginawa yun? Nakiusap ako sa kanya pero wala siyang awa. Nagpaliwanag na ako pero wala siyang pakialam. Ayaw niya akong pakinggan. Pero baka... Tigilan mo na nga yan, Jejomar. Baka madamay ka pa eh. Baka pati ikaw ay mawalan din ng trabaho kagaya ko. Paano ka, pare? Wala ka nang pakialam doon. Buhay ko to. Hindi mo ako responsibilidad. Matapos yung sabihin ni Cesar, ay nagpatuloy na siya sa paglalakad, palayo sa lugar na yon. Nilisan niya ang pagawaan ng tuba, na dala ang bigat ng pagkakatanggal niya sa trabaho. Sa kanyang pananaw, ay hindi makatarungan ang ginawang yun sa kanya ni Gregorio. Masama ang loob na naglakad si Cesar pauwi sa kanyang kubo. Ang totoo ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya at kung paano pa siya mabubuhay. Wala siyang ipon at wala siyang ibang alam na trabaho. Ang pagawaan ng tuba ang tanging bumubuhay sa kanya. Tapos nawala pa yon sa isang iglap. Nang makarating siya sa kanyang kubo, ay padabog niyang binuksan ang pinto at maras niyang isa na rayon. Umupo siya sa isang sulok at sumagi sa isip niya ang muka ni Gregorio. Hayop ka, Gregorio. Wala kang awa. May araw ka rin sa akin. Naikuyom ni Cesar ang kanyang kamao, pero alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa kundi ang tanggapin ang pangyayaring yon. Napatingin siya sa isang sulok ng kubo kung saan nakatabi ang huling bote ng tuba. Naisip niya na kahit wala na siyang trabaho, ay meron naman siyang alak. Tumayo si Cesar at kinuha ang bote. Agad niya yung binuksan at agad na nilagok ang laman nun. Naramdaman niya ang init ng alak na dumaloy sa kanyang lalamunan. Pero hindi yun sapat para tunawin ang galit niya. Halos ilang segundo lang ang pagitan ng bawat lagok niya sa alak hanggang sa halos maubos niya na ang laman ng bote. Isinandal niya ang katawan sa dingding ng kubo habang mahigpit na hawak ang bote ng tuba. Hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng pagkahilo hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog nang dahil sa kalasingan. Madilim na nang magising si Cesar. Nang tingnan niya ang bote na hawak niya ay napaungot siya dahil wala nang laman yon. Para sa kanya ay nais pa niya ng maraming tuba. Nais niyang lunurin ang sarili niya sa alak para kahit paano ay makalimot siya sa problemang pinagdadaanan niya ng sandaling yon. Nang tumayo si Cesar ay muntik pa siyang matumba dahil may epekto pa rin sa kanya ang alkohol na taglay ng tuba. Gusto ko pa ng tuba. Bitin pa ako. Napatingin siya sa labas ng kanyang kubo. Tahimik na ang paligid. Pero alam niyang may natitira pang tuba sa pagawaan. Kaya kahit lasing, ay naglakad siya ng pasuray-suray palabas ng kubo. Hindi niya alintana ang dilim ng gabi at ang banta ng aswang sa lugar nila. Ang nasa isip lang niya ng sandaling yon ay makahanap ng tuba. Nang makarating siya sa pagawaan ng tuba, ay sarado na ang tindahan. Muli siyang napamura dahil sa sobrang inis. Aalis na sana si Cesar nang may mapansin siyang kakaiba sa nyugan sa hindi kalayuan. May isang puno ng nyog
na may kung anong kumikislap sa itaas. Hindi niya mawari kung ano yun, pero para yung maliit na ilaw na pumipintig-pintig sa dilim. Hindi niya masabing alitap-tap yun dahil masyadong malaki at maliwanag ang ilaw na yon para sa isang alitap-tap. Labis na nagtaka si Cesar kung ano ang bagay na yon. Dahil sa kalasingan at kuryosidad, hindi na siya nagdalawang isip na lumapit sa puno. Sinuri niya yon mula sa ibaba. Pilit niyang inaaninag kung ano ang nasa tuktok ng puno na umiilaw. Bago pa mag-isip ng kung ano-ano si Cesar, ay sinimulan na niyang akyatin ang puno ng nyug. Mahigpit siyang kumapit sa katawan ng puno at dahan-dahan siyang umakyat kahit naduduwal siya sa pagkahilo dahil sa kalasingan. Ramdam niya ang lagkit ng pawis sa kanyang katawan pero hindi siya tumigil. Talagang nais niyang malaman kung ano ang umiilaw sa itaas ng puno na yon. Nang makarating si Cesar sa tuktok ng puno, ay namilog ang mga mata niya sa nakita. Sa pagitan ng mga dahon ay may isang maliit na bagay na parang isang buto na kulay brown na kasinlaki ng isang holen. Kumikislap-kislap yun na parang may sarili yung liwanag. Maingat niyang kinuha ang bagay na yon at tinignan ng mabuti. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may mainit na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan mula sa bagay na kanyang hawak. Napapikit si Cesar nang biglang sumakit ang ulo niya. Umikot ang paningin niya at nawalan siya ng balanse. Kasunod nun ay napabitaw siya sa kinakapitan niya at bago pa niya maunawaan ang nangyari ay mabilis na siyang bumulusok pababa at malakas siyang bumagsak sa lupa. Wala nang naalala pa si Cesar sa nangyari sa kanya dahil agad siyang nawalan ng ulirat pagkatapos nun. Unti-unting bumalik ang ulirat ni Cesar nang maramdaman niya na may sumisipa ng paulit-ulit sa kanyang tagiliran. Nang ibukas niya ang kanyang mga mata, ay nasilaw siya sa liwanag ng sikat ng araw. Ngunit nagulat siya nang malaman na si Gregorio ang sumisipa sa kanya. Bakas ang galit at inis sa mukha nito. Hoy! Hoy, magaling na lalaki! Gumising ka nga dyan! Cesar! Tumayo ka dyan! Lasinggero! Tuluyang iminulat ni Cesar ang kanyang mga mata at naguguluhan siyang tumayo. Napapalibutan sila ng mga trabador, kabilang naroon si Jejomar na nakatingin sa kanya ng may halong pagtataka at awa. Maya-maya pa ay tumingala siya sa puno ng nyog kung saan siya nahulog. Natigilan si Cesar nang makita niya kung gaano kataas ang kanyang pinaglaglagan. Hindi. Imposible. Paano ako nabuhay? Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Ano't naririto ka pa? Hindi ba't sisante ka na? Bumalik ang atensyon ni Cesar kay Gregorio. Nakapamewang ito at galit na nakatingin sa kanya. Magsalita ka, Cesar. Anong ginagawa mo rito, ha? Sinabi ko na sa'yo na ayoko nang makita ang pagbumuka mo rito. Hindi ka na trabador dito. Ano pang ginagawa mo dito? Kagabi, pumunta ako rito para bumili ng tuba. Pero sarado na yung tindahan eh. At ano? Nagpumilit ka makapasok? Nang abala ka na naman? Hindi. Wala akong ginawang masama. Nung paalis na ako, napansin ko yung puno ng nyug. May kumikislap sa itaas kaya umakyat ako. Pero habang nasa itaas ako, bigla ako nakaramdam ng pagkahilo tapos, ayun, nahulog ako. Sumabog ang malakas na alakhak ni Gregorio, dahilan para mapayuko si Cesar sa hiya. Maging ang ibang trabahador ay pinagtawanan si Cesar, maliban kay Jejomar. Ano ka mo? Nahulog ka? Kung nahulog ka sa punong yan, dapat bali-bali na mga buto mo o baka patay ka na ngayon. Ikaw talaga. Wala kang ibang ginawa kundi uminom at magpakalasing. Malamang, nalasing mo na naman ang sarili mo kagabi at natulog ka rito. Sumang-ayon ang ilan sa mga trabahador. May ilan pang napailing at halatang hindi kumbinsido sa kwento ni Cesar. Oo, lasing ako kagabi. Pero hindi sobrang lasing.
Tsaka totoo ang sinasabi ko. Alam ko na totoo nangyari. Tama na nga ang kalokohan mo, Cesar. Ayoko nang makita ang pagbumuka mo rito. Lumayas ka na. Inaabala mo kaming lahat. Istorbo ka, laksiggero. Malakas siyang itinulak ni Gregorio. Dahilan para mapaatras siya. Wala siyang nagawa kundi umiling at maglakad palayo. Habang naglalakad palayo, ay ramdam ni Cesar ang pagtatakang bumabagabag sa kanyang isipan. Kahit sigurado siya na totoong nahulog siya mula sa itaas ng mataas na puno ng nyog, ay hindi pa rin niya maipaliwanag kung paano siya nabuhay. Napailing si Cesar at huminto siya saglit. Tumingin siya sa nyugan at umasa na makakahanap siya ng kasagutan doon, pero tila mas lalo siyang naguluhan. Tahimik na nagpatuloy sa paglalakad si Cesar at pinilit niya ang sarili na wag nang isipin ang nangyari. Ngunit sa bawat hakbang niya, lalo lamang siyang nababagabag. Pagkarating niya sa kanyang kubo, agad siyang naupo sa lumang bangkong yari sa kawayan. Napabuntong hininga siya at marahang niyuko ang ulo. Natigilan siya nang may naramdaman siyang matigas na bagay na nasa loob ng bulsa sa likod ng kanyang pantalon. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon at inilabas ang bagay na naroon. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman na yon ang bagay na hindi niya alam kung ano na nakuha niya sa itaas ng puno ng nyog bago siya nahulog. Muling bumalik sa alaala ni Cesar ang lahat. Matamang tinitigan niya ang bagay na hawak niya. Hindi na yon nagliliwanag, pero ramdam pa rin niya ang kakaibang enerhiya na tila pinapadaloy nun sa kanyang buong katawan. Ikaw ba nagligtas sa akin? Pero ano ka ba talaga? Hinawakan niya ng mas maigpit ang bagay na yon at mas pinakatitigan niya yon ng mabuti. Wala naman siyang nakikitang kakaiba roon, pero may pakiramdam siya na may kung anong misteryo ang bumabalot sa bagay na kanyang hawak. Simula nang makuha ni Cesar ang kakaibang bagay na nakuha niya sa tuktok ng puno ng nyog, ay itinuring niya yon na swerte sa kanyang buhay. Kaya naisip niya na kailangan ay hindi yun mahiwalay sa kanyang katawan. Kumuha siya ng manipis na tali at maingat niya yung pinaikutan ng tali. Ginawa niya yung isang kwintas at isinabit niya yon sa kanyang leeg. Malakas ang pakiramdam ni Cesar na meron yung kinalaman sa milagrong nangyari sa kanya sa nyugan. Napagtanto niya rin na sa tuwing hahawakan niya ang bagay na yon ay nakakaramdam siya ng kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang araw, unti-unti niyang napansin ang pagbabago sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay mas lumakas siya, mas bumilis ang kanyang kilos at parang hindi siya madaling mapagod. Ngunit higit sa lahat, napansin niya na sa tuwing nakakainom siya ng tuba, lalo na kapag nalalasing na siya, ay mas lalong tumitindi ang kanyang lakas. Tila may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang mga ugat na parang isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Isang umaga, nakaupo si Cesar sa mahabang upuan na nasa harapan ng kanyang kubo. Imbis na isang tasa ng kape, ay isang baso ng tuba ang kanyang hawak. Malalim ang iniisip niya nang biglang lumitaw si Jejomar na may bitbit na supot ng chichirya. Ano na namang ginagawa mo rito, Jejomar? Umalis ka na nga. Ngumiti lang si Jejomar at imbis na umalis, umupo ito sa tabi niya. Hindi na siya nagulat dahil alam niya na kahit na anong taboy niya kay Jejomar ay pilit pa rin itong lalapit sa kanya. Totoo ba sinabi mo, pare, na nahulog ka ron mula sa itaas ng puno ng nyug, pero hindi nabali ang mga buto mo? Ayoko nang sagutin yan. Kahit na anong sabihin ko, hindi ka rin naman maniniwala eh. Ano ka ba naman? Don't me! Hindi ako kagaya ni Gregorio no, na makitid ang utak. Gusto ko lang talaga maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Tumingin si Cesar kay Jejomar. Sa totoo lang, kailangan niyang may mapagsabihan ng lahat ng gumugulo sa isip niya. Matapos ang isang malalim na buntong hininga,
Sinimulan niyang ikwento ang lahat kay Jejomar. Mula sa pag-akyat niya sa puno, sa kakaibang bagay na nakuha niya, hanggang sa nahulog na siya at nagising nang walang kahit na anong pinsala. Baka naman sinalo ka ng guardian angel mo, pare. Kasi sabi ng nanay ko sa akin noon, nung baby pa daw ako nahulog daw ako sa papag. Tumama pa nga raw ng malakas yung ulo ko sa saig pero hindi daw ako nasaktan. Tumawa pa nga raw ako Sabi ng nanay ko, sinalo daw ako ng guardian angel ko. Talaga? Kaya pala ganyan ka kasi nabagok ka nung bata ka pa. Ano? Ano sabi mo? Wala. Saka, anong guardian angel ang sinasabi mo? Hindi ako naniniwala sa guardian angel, no? Kung totoo mga yon, nasan sila nang paslangin ng mga aswang ang buong pamilya ko? Ano? Seryoso ka, pare? Pinatay ng mga aswang ang buong pamilya mo? Wala ka ng pamilya? Ayoko nang pag-usapan ng bagay na yan. Napayuko si Jejomar. Ilang sandali itong natahimik bago muling nagsalita. Parehas pala tayo. Wala na rin akong pamilya Namatay sila nang masunog ang bahay namin. Nasa trabaho ako noon kaya nakaligtas ako. Pero minsan pare, iniisip ko, sana hindi na lang ako pumasok sa trabaho ng araw na yon. Sana kasama ko na silang namatay. Hindi alam ni Cesar kung anong dapat niyang sabihin. Hindi siya mahilig sa mga madramang usapan, pero ramdam niya ang bigat ng dinadala ni Jejomar. Parehas pala silang wala ng pamilya at parehas na nawala ang buong pamilya nang dahil sa isang trahedya. Hindi na lang nagsalita si Cesar. Alam niyang hindi rin naman kailangan ng sagot ni Jejomar. Minsan, sapat nang may nakikinig sa mga ganong uri ng saloobin. Tumayo si Jejomar at tumikhim. O sige pare, alis na ako. Huwag ka mag-alala. Kasi kahit hindi ka panipaniwala ang kwento mo, ay naniniwala pa rin ako sa'yo. Natigilan si Jejomar nang mapansin nito ang kwintas ni Cesar. Aba? Ayos Kakaiba yung kwintas mo Saan mo nakuha yan? Ito? Ito yung bagay na nakuha ko sa itaas ng puno ng nyug. Baka swerte kaya ginawa kong kwintas. Saglit lang yung tinitigan ni Jejomar pero hindi na ito nagtanong pa. Tumango lang ito sa kanya at saka nagpatuloy na sa pag-alis. Tahimik na sinundan ng tingin ni Cesar si Jejomar sa kamarahan niyang hinawakan ang kwintas na nakasabit sa leeg niya. Lumipas ang ilang araw at medyo nabahala na si Cesar dahil paubos na ang huling sinahod niya noon kay Gregorio. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa bayan, ngunit hindi siya pinalad. Hanggang isang umaga, ginising si Cesar ng malalakas na katok sa pinto ng kanyang kubo. Naiirita siyang bumangon at nang buksan niya ang pinto ay napasimangot siya nang makita si Jejomar. Napakamot na lang siya sa likod ng kanyang ulo. Pambira! Grabe ka naman, Jejomar! Ang aga mong mang-istorbo! Cesar, may kailangan kang malaman. Ano na naman problema mo? Siguraduhin mong importante ang sasabihin mo dahil kung hindi, makakatikim ka na naman ng suntok sa akin. Importante to. Kailangan mong malaman. Patay na si Gregorio, Cesar. Natigilan si Cesar sa kanyang narinig. Tinignan niyang mabuti si Jejomar at pinakiramdaman niya kung nagbibiro ba ito o hindi. Pero seryoso ang mukha nito. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Paanong namatay si Gregorio masamang damo yun Totoo, Cesar. Nasa nyugan pa yung bangkay. Tara, puntahan natin para maniwala ka. Nag-alangan si Cesar, pero sa bandang huli ay sumama rin siya kay Jejomar. Pagdating nila sa nyugan ay maraming tao na ang naroon. May mga pulis na rin na abala sa pag-iimbestiga. Habang naglalakad sila patungo sa katawan ni Gregorio, ay tinanong niya si Jejomar. Ano ba talaga nangyari? Ewan, pero sabi nila,
Grabe raw yung itsura ni Gregorio. Ang dami nga nasuka nang makita yung bangkay eh. Sumiksik sila sa kumpulan ng mga tao. Nang tuluyan ng lumantad sa paningin ni Cesar ang bangkay ni Gregorio, ay biglang nanlambot ang kanyang tuhod. Si Gregorio ay nakahandusay sa gitna ng nyugan. Puno ng kalmot at kagat ang katawan nito at nakabukas ang tiyan nito habang nakakalat ang lamang loob. Halos mapuno ng dugo ang damuhan sa paligid ng kinaroroonan ng bangkay ni Gregorio. Biglang umikot ang sikmura ni Cesar. Hindi niya kinaya ang eksena. Mabilis siyang tumalikod at lumayo habang pinipigilan ang kanyang pagduwal. Agad naman siyang sinundan ni Jejomar nang huminto siya sa ilalim ng puno ng mangga. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Grabe ang ginawang pagpatay kay Gregorio. Brutal talaga. Sigurado ako, kung sino man ang pumatay kay Gregorio, ay may matinding galit sa kanya. Tama ka. Yan din ang naisip ko kanina. Sandali. Hindi kaya ikaw ang pumatay sa kanya? Baka kasi galit ka pa rin sa kanya dahil tinanggal ka niya sa trabaho. Hindi na nakapagpigil pa si Cesar at binatukan niya si Jejomar. Sira ulo ka ba? Tumahimik ka nga. Ang ingay mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Mamaya niyan maging suspect pa ako dyan eh. Nagbibiro lang naman ako eh. Aray, sakit naman ang batok mo. Pues, hindi nakakatuwa ang biro mo. Wala akong kinalaman dun, no? Dahil hindi ko kayang pumatay ng tao. Napakamot sa ulo si Jejomar, pero hindi na nagsalita pa. Mabilis na naglakad palayo si Cesar, pero nakasunod pa rin sa kanya si Jejomar at hindi siya nito nilubayan. Habang naglalakad sina Cesar at Jejomar palayo sa nyugan, hindi pa rin maalis sa isip ni Cesar ang nakita niya. Napakabrutal lang sinapit ni Gregorio at hindi niya lubos maisip kung sino o ano ang may gawa nun sa dati niyang amo. Alam mo, Cesar, kung iisipin mo, parang hindi normal yung nangyari kay Gregorio. Hindi basta tao may gawa nun. Hindi nga. Pero kung hindi tao, ano? Eh di hayop. O kaya, Hindi na itinuloy ni Jejomar ang sasabihin, ngunit alam ni Cesar kung ano ang ibig nitong ipahiwatig. Sigurado siya na parehas aswang ang iniisip nila. Sa hindi kalayuan, nakita nilang papalapit sa kanila si Mang Igme. Agad itong kinausap ni Jejomar nang makasalubong nila ito. aba kayo pala Mang Igme. Alam niyo na po ba kung ano nangyari kay Gregorio? Oo naman. Nauna pa akong makakita sa bangkay niya kaysa sa inyo. Ayos din. Napakachismoso niyo pala Mang Igme. Hindi kayo nagpapauli sa litis ah. Tumigil ka nga dyan. Sadyang nauna lang akong nalaman ang sinapit ni Gregorio. Mang Igme, ano pong tingin nyo? Sino kaya may gawa nun? Napailing ang matanda bago sumagot. Isang aswang ang pumatay sa kanya. Sigurado ko doon. Nakita niyo naman siguro kung paano tinadtad ng kalmot at kagat ang kanyang katawan. Tsaka yung lamang loob niya, kinain. Ganun talaga kapag aswang ang umatake. Nakakatakot naman. Kung ganon, kailangan na natin mag-ingat kasi hindi malabong may sumunod sa nangyari kay Gregorio. Matagal na akong may kutob na may aswang talaga ditong gumagala sa lugar natin. Pero ngayon lang may pinatay na tao na ganun kabrutal. Nakakakilabot talaga. Pang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Cesar na biglang natigilan si Mang Igme. Nanlaki ang mga mata ng matanda at dahan-dahang itinuro ang suot na kwintas ni Cesar. Sandali lang. Ano yung suot mo, Cesar? Saan mo nakuha yan? Napatingin si Cesar sa kwintas. Hindi siya kagad nakasagot na para bang may pumigil sa kanya na sabihin ang totoo kay Mang Igme. Sa itaas po ng puno ng nyug niya yan nakuha, Mang Igme. Nang sandaling yon, nais batukan ni Cesar si Jejomar dahil sa pagsagot nito sa tanong na siya dapat ang sumagot. Alam mo ba
kung ano yung suot mo, Cesar? Hindi ko po alam eh. Basta nakita ko lang po ito sa taas ng puno ng nyog. Ang nakakwintas sa'yo ay ang tinatawag na mutya ng tuba. Ano po? Mutya ng tuba? Ano po yun? Tumingin si Mang Igme sa paligid na para bang tinitiyak nito na walang ibang makakarinig sa kanila. Maya-maya pa, bumaling itong muli kay Cesar at Jejomar. Hindi tayo pwede mag-usap dito tungkol sa mutya. Sumunod kayo sa kubo ko. Doon natin pag-uusapan ang mga dapat mong malaman, Cesar. Nagkatinginan sina Cesar at Jejomar. Parehas silang naguluhan sa sinabi ni Mang Igme. Ngunit sa huli ay nagdesisyon silang sumunod sa matanda sa kubo nito. Pagdating nila sa kubo ni Mang Igme ay agad silang pinapasok ng matanda. Simple lang ang loob ng kubo. May maliit na papag sa isang sulok, ilang lumang gamit at isang kalan sa gilid. Sa gitna ay may banig na nakalatag sa sahig na kawayan kung saan sila umupo. Maaari mo bang hubarin ang kwintas mo, Cesar? Gusto ko lang itong makita ng mabuti. Walang pagdadalawang isip na hinubad ni Cesar ang kwintas at inabot yon kay Mang Igme. Maingat naman na kinuha ni Mang Igme ang mutya ng tuba at sinuri ito ng mabuti. Gamit ang daliri nito ay pinasadahan nito ang mutya. Tahimik lang sina Cesar at Jejomar ng mga sandaling yon na nakatingin sa matanda habang naghihintay ng sasabihin nito. Makalipas lamang ang ilang sandali, ibinalik na ni Mang Igme ang kwintas kay Cesar at agad niya yung sinuot. Tama. Hindi nga ako maaaring magkamali. Isa nga yung mutya ng tuba. Walang kaduda-duda. Ano po ba ang nagagawa ng mutya ng tuba, Mang Igme? Alam nyo, maraming naniniwala na ang ganitong klase ng mutya ay nagbibigay ng swerte sa kung sino mang magmamay-ari nito. Isa pa, may kakayahan din itong makapagpagaling ng karamdaman. Kung may sakit ang isang tao, ibababad lang ang mutya sa tubig, ipapainom sa kanya, at tsak ay gagaling na siya. Bukod po sa mga sinabi niyo, Mang Igme, may iba pa po bang kayang gawin ng mutya ng tuba? Maraming hindi nakakaalam ng isa pang mahalagang gamit ng mutyang yan. May ilang antingero at mga manunugis ng aswang na ginagamit ang mutya ng tuba sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi lang ito basta swerte o panggamot. Nagbibigay din ito ng kakaibang lakas at bilis sa sino mang nagmamay-ari nito. Aba, Cesar! Ayos! Kung ganun pala kaya mo nang lumaban sa mga aswang na pumapatay ng tao rito sa lugar natin. Aba, pwede kang maging tagapagtanggol natin. Kumbagay para kang superhero. Agad na umiling si Cesar sa sinabing yun ni Jejomar. Hindi. Wala akong balak gawin yan. Pero Cesar, Tumahimik ka na. Sapat na sa akin gamitin ang mutya sa swerte at sa pagpapagaling sa sarili ko kung sakaling may sakit ako. Ala ko ba? Hindi ka naniniwala sa mga agimat, Cesar? Hindi ba't tinanggihan mo ang agimat na ibinigay ko sa iyo noon? Simula po kasi nang mapunta sa akin ang mutya na to, para pong sinuwerte na ako eh. Nahulog po ko sa puno ng nyog, pero hindi man lang po ako nasaktan. Sa tuwing nalalasing naman po ko, para pong lumalakas ako. Malakas na tinapik ni Jejomar ang balikat ni Cesar na ikinagulat niya. kung ganun pala pare, mas lalo kang dapat na lumaban sa mga aswang. Jejomar, si Cesar ang nakakuha ng mutya. Siya ang masusunod kung paano niya ito gagamitin. Huwag natin siyang pangunahan at pilitin sa bagay na labag sa kanyang kalooban. Okay po. Sorry naman. Tahimik namang napaisip si Cesar. Alam niyang totoo ang mga aswang sa kanilang lugar. Alam niyang may kakayahan ng mutya na labanan ng mga aswang, pero hindi siya sigurado kung sapat ba ang kapangyarihan nun para manalo siya laban sa mga aswang.
Simula nang malaman ni Cesar ang tungkol sa mutya ng tuba at sa kaya nitong gawin, ay palagi ng laman yon ng kanyang isipan. Malakas ang pakiramdam niya na hindi aksidente ang pagkakatagpo niya sa mutya at sigurado siya na may mas malaking dahilan kung bakit yon napunta sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nalaman niya mula kay Jejomar na may bago ng may-ari ng nyugan at pagawaan ng tuba, si Sir Sebastian. Ayon kay Jejomar, mukha naman itong mabait at tila malaki ang interes sa pagpapatuloy ng negosyo na naiwan ni Gregorio. Hanggang isang araw, dumating si Jejomar na may dalang magandang balita. Ayon dito, kinausap nito si Sir Sebastian tungkol kay Cesar at pumayag itong tanggapin siyang muli sa trabaho. Labis ang kasiyahan ni Cesar dahil sa wakas ay may pagkakataon na ulit siyang makabalik sa pagtatrabaho at kumita ng pera. Isang umaga, masayang nagising si Cesar dahil sa araw na yon ay makakabalik na siya sa pagtatrabaho. Naisip ni Cesar na may dalang swerte talaga ang mutya ng tuba, pero alam niyang hindi niya maaaring basta na lang isuot ang mutya sa kanyang liig dahil kung may ibang taong makakakita nun ay baka pag-interesan pa. Kaya sa halip na isuot at gawing kwintas, ay itinago na lang niya yon sa bulsa ng kanyang pantalon. Pagdating naman ni Cesar sa pagawaan ng tuba, ay agad siyang sinalubong ni Jejomar na nakangiti at tila mas masaya pa sa kanya. Buti naman at dumating ka na. Welcome back, pare! Salamat sa'yo, Jejomar ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako makabalik dito. Salamat talaga. Ano ka ba? Diyos ko naman, maliit na bagay lang yun, pambihira ka. What are friends are for? Pero, bago ka magsimula sa pagtatrabaho, kakausapin ka muna ng bago nating amo, ha? Tumango si Cesar at sinundan niya si Jejomar papunta sa isang bahagi ng pagawaan kung saan abala ang mga trabahador sa paggawa ng tuba. Doon nila nakita ang isang lalaking matangkad, matipuno ang pangangatawan at mukhang sanay sa mabibigat na gawain. Ayun siya, oh. Si Sir Sebastian. Mabait yan, pare. Tara, lapit tayo. Nakita nila na tumutulong si Sir Sebastian sa mga gumagawa ng lambanog. May hawak itong isang malaking sandok na ginagamit sa paghalo ng tuba sa malalaking tapayan. Hindi alintana ng lalaki ang init ng apoy at singaw ng tuba habang nakikipag-usap sa mga manggagawa. Lumapit sina Cesar at Jejomar kay Sir Sebastian na abala pa rin sa pagtulong sa mga trabahador. Sir Sebastian, magandang umaga po sa inyo. Napangiti ang lalaki sa kanila at agad na binitiwan ang hawak nitong sandok. Sir, siya po pala si Cesar, yung nabanggit ko po sa inyo. Ibinaling ni Sir Sebastian ang tingin kay Cesar, saka ito ngumiti ng bahagya. Lumapit ito kay Cesar at inakbayan siya. Tara, mag-usap muna tayo. Sumabay si Cesar kay Sir Sebastian nang maglakad ito palayo sa mga trabahador. Huminto sila sa ilalim ng puno ng mangga. Ikaw pala si Cesar. Opo, sir. Matagal din po ako nagtrabaho dito bago po ako natanggal. Mabuti at nandito ka na ulit. Magpasalamat ka kay Jejomar ha. Ibinida ka niya sa akin kaya napag-isipan kong pabalikin ka. At alam ko rin ang dahilan kung bakit ka natanggal nun. Hindi kagad nakaimik si Cesar at bahagya siyang nahiya sa huling sinabi ni Sir Sebastian. Hindi naman ako maigpit sa oras. Pero kung kaya mong pumasok sa tamang oras, gawin mo. Obligasyon mo yan bilang isang trabador. Sir, natuto na po ako sa nangyari nun. Mas pahahalagaan ko na po ang oras ngayon dahil ayoko na po mawalan ulit ng trabaho. Kasi sobrang hirap po talagang walang pagkakakitaan . Isa pa, alam ko rin mahilig kang uminom ng tuba. Wala namang problema kung manginginom ang trabador ko. Pero isang bagay lang ang gusto kong tandaan mo.
Ayoko may iinom sa oras ng trabaho o papasok ng lasing. Unti-unti ko na nga pong binabawasan ang pag-inom-inom ko, sir. Mabuti naman kung ganon. O sige, ngayon, maaari ka na magsimula sa trabaho mo. Aasahan ko ang lahat ng sinabi mo sa akin, ha? Sige na, Cesar. Magtrabaho ka na. Salamat po, sir. Muling ngumiti si Sir Sebastian bago tumalikod at bumalik sa ginagawa nito kanina. Samantala, huminga ng malalim si Cesar bago siya lumingon kay Jejomar na tuwang-tuwa para sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik na si Cesar sa kanyang dating gawain. Sa pagkakataon na yon, nangako si Cesar sa kanyang sarili na pagbubutihin na niya ang pagtatrabaho para hindi na maulit ang nangyari noon na tinanggal siya sa trabaho. Matapos ang maghapong trabaho sa pagawaan ng tuba, dumiretso si Cesar sa tindahan upang bumili ng isang bote ng tuba. Habang naglalakad pa uwi, napansin niya si Jejomar na naglalakad sa unahan niya. Nakayuko ito habang naglalakad. Tila malalim ang iniisip. Naisip ni Cesar na ayain itong uminom, kaya binilisan niya ang paglalakad upang maabutan niya ito. Jejomar! Hoy! Jejomar, sandali lang! Napalingon si Jejomar sa kanya. Bahagyang nagulat bago ngumiti nang makita si Cesar na papalapit. Oh, pambihira. May tuba ka na naman ah. Magse-celebrate ka ba kasi nakabalik ka na sa pagawaan ng tuba? Oo, pero ayoko mag-celebrate mag-isa eh. Ano? Gusto mo ba akong samahan uminom? Sa bahay tayo. Ubusin natin to sa bote. Nanlaki ang mga mata ni Jejomar na parang hindi makapaniwala sa sinabi ni Cesar. Itinakip nito ang isang kamay sa bibig na para bang maiiyak ito. Eka, pare seryoso ka ba? Iimbitahin mo ko na uminom? Pare, naiiyak ako pare. Naiiyak ako. Tumigil ka na nga, ang pangit mong umiyak. Ang OA mo. Parang nanalo ka sa loto kung makareact ka. Wala lang to. Gusto ko lang uminom at gusto kitang makasama. Yun lang. Ang tagal mo na rin kasing nangungulit na makainuman ako, di ba? O sige, pagbibigyan kita ngayon. Hanep, ibang-iba ka na talaga ngayon, Cesar. Natutuwa lang ako, kaya ako naiiyak eh. Tama na nga yan. Tara, pumunta ka sa bahay pag nakapaghapunan ka na. Huwag mong kalimutan magdala ng pulutan ha. O sige, ako nang bahala sa tanpuluts natin. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, pakiramdam ni Cesar ay parang unti-unting nagiging maayos na ang buhay niya. At sa gabing yon, alam niyang hindi lang alak ang pagsasaluhan nila ni Jejomar, kundi pati ang pagbuo nila sa kanilang pagkakaibigan. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, dumating na si Jejomar sa bahay ni Cesar. May bitbit itong 2 supot ng chicharon at isang inihaw na tilapia. Nakangiti itong lumapit sa kanya at halatang excited sa unang beses nilang pag-inom bilang magkaibigan. Wow! Hanep pa! Talagang sinarapan mo pa ang pulutan natin ha? Siyempre, for the first time in the history to eh. Kailangan espesyal. Inilipag ni Jejomar ang dala nitong pulutan sa maliit na mesang kawayan na nasa labas ng kubo, habang si Cesar naman ay inilabas ang bote ng tuba. Binuksan niya yon at saka nagsalin ng 2 baso. Sa una ay puro tagay lang silang dalawa, ngunit nang medyo umepekto na sa kanila ang tuba, ay nagsimula na silang mag-usap. Alam mo pare, hindi ko akalain talaga na yayayain mo akong makipag-inuman eh. Ano ba nakain mo at pumayag kang makainuman ako? Wala naman pare. Gusto ko lang na bumawi sa'yo. At dami mong ginawang magagandang bagay sa akin eh. Lalo na yung gumawa ka ng paraan para makabalik ako sa trabaho. Diyos ko, yun lang pala. Wala yun pare. Saka, dapat lang naman na makabalik ka kasi ikaw ang pinakamagaling umakyat sa puno ng nyug eh. Saka,
Naiintindihan ko na rin kasi kung bakit gusto mo magkaroon ng kaibigan. Kasi pareho tayo nawalan ng pamilya. Yun nga lang, magkaiba tayo ng paraan kung paano tayo makakatakas sa sakit. Ikaw, naghahanap ka ng mga taong pwede mo makasama. Samantalang ako, mas pinili ko mag-isa kasi natatakot na akong maramdaman yung sakit na mawalan ng mga taong malapit sa akin. Tama ka pare. Hindi ko kasi kaya mag-isa eh. Sobrang nalulungkot ako kasi nasanay ako. Nakasama ko palagi ang pamilya ko eh. Basta pare simula ngayon, magkaibigan na tayo. Oo naman. Bigla na lang suminghot si Jejomar at sa isang iglap ay umatungal ito ng iyak. Agad na dumampot ng isang piraso ng chicharon si Cesar at isinaksak yun sa bibig ni Jejomar. Ang OA mo talaga! Alam mo, yung pagiging OA mo siguro magiging dahilan kung bakit matatapos kagad ang pagkakaibigan natin. Ang pangit mo pang umiyak. Grabe naman siya sa akin Ngayon lang ako naging emosyonal sa harap mo Kaya nga, wag mo nang uulitin. Ang pangit mo kapag umiiyak ka eh. Mapagkakamalang ka pang aswang eh. Grabe talaga siya Pareho silang tumawa habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang inuman. Sa gabing yun, sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ay naramdaman ni Cesar na hindi na siya nag-iisa. At yun ay dahil sa bago niyang kaibigan na si Jejomar. Mabigat ang ulo ni Cesar nang magising siya ng sumunod na umaga. Pakiramdam niya ay parang may lumulutang na ulap sa loob ng kanyang ulo. Tanda ng labis na nainom nilang tuba kagabi ni Jejomar. Napabuntong hininga siya at napatingin sa kaliwa at doon niya nakita si Jejomar na mahimbing na natutulog at humihilik pa sa tabi niya. Mabilis na bumalik sa alaala ni Cesar na may pasok pa nga pala sila ni Jejomar sa trabaho ng araw na yon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at agad niyang niyugyug ng malakas si Jejomar. Hoy! Jejomar, gising! Gising! May trabaho pa tayo! Napabalikwas ng bangon si Jejomar. Natulala muna ito ng ilang segundo bago bumangon. Patay! Anong oras na? Hindi ko alam, pero siguradong dapat nandun na tayo sa oras na to. Sandali lang, maliligo lang ako. Ano ka ba? Huwag ka na maligo. Tara na't baka malate tayo eh. Hindi na nila nagawang mag-ayos ng sarili at tumakbo na sila papunta sa pagawaan ng tuba. Sa kabutihang palad, nang dumating sila roon, ay halos kauumpisa pa lang ng mga nagtatrabaho. Agad na sumalang si Cesar sa trabaho. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit at nagsimulang umakyat sa mga puno ng nyog para kumuha ng tuba. Sanay na talaga siya sa pag-akyat. Kaya naman, kahit na mabigat pa ang pakiramdam ng katawan niya mula sa pag-inom ng tuba kagabi, ay nagagawa niya pa ring umakyat nang walang problema. Habang nasa itaas siya ng puno, ay napansin niya na nasa ibaba na si Sir Sebastian at may kausap ito na isang trabahador. Tila seryoso ang usapan ng dalawa, ngunit hindi niya yun ganong binigyan ng pansin. Para sa kanya ay mas mahalaga na matapos niya ang kanyang trabaho. Ngunit habang pababa si Cesar sa puno, ay isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Naramdaman niyang may bumagsak mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa ibaba at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang ang mutya ng tuba ang nahulog. Diretso yung bumagsak sa mismong paanan ni Sir Sebastian. Napansin ni Sir Sebastian na may nahulog mula sa itaas, kaya napayuko ito. Yumuko ito at dinampot ang mutya ng tuba. Mabilis na bumaba si Cesar mula sa puno ng nyog. Nakatutok ang kanyang paningin kay Sir Sebastian na hawak na ang mutya ng tuba at tinitignan nito yon ng maigi. Nang makababa na siya, ay tumayo siya sa harapan ng kanyang amo at nag-aalinlangan siyang nagsalita. Sir, akin po ang kwintas na yan eh. Nahulog lang po habang nasa taas po ako. Hindi agad ibinalik ni Sir Sebastian ang mutya. Pinagmasdan nito yon ng mabuti na para bang manghang-mangha ito sa bagay na yon.
Kakaiba tong kwintas mo ah. Saan mo nakuha to, Cesar? Ibinigay lang po sa akin, sir, ng isa pong kaibigan. Talaga? Mukhang hindi ito ordinaryong kwintas. Sir, baka pwede pong makuha ko na po ang kwintas ko. Saglit pang nanatiling tahimik si Sir Sebastian habang titig na titig sa mutya ng tuba bago ito ngumiti ng bahagya. Pasensya ka na. Nagandaan lang talaga ako sa kwintas mo. Eto na. Iniabot nito ang mutya kay Cesar. Agad niya yung kinuha at ibinulsa. Matapos magpasalamat ni Cesar, ay bumalik na si Sir Sebastian sa pakikipag-usap sa trabahador. Si Cesar naman ay bumalik na rin sa pagtatrabaho, ngunit hindi niya maalis sa isip ang reaksyon ni Sir Sebastian nang makita nito ang mutya ng tuba. Tila meron itong kakaibang interes sa kanyang mutya. Matapos magtrabaho, ay magkasabay na naglakad sina Cesar at Jejomar pauwi sa kani-kanilang bahay. Tahimik lang si Cesar dahil iniisip niya pa rin ang kakaibang reaksyon ni Sir Sebastian nang makita nito ang mutya ng tuba. Napansin naman ni Jejomar ang pananahimik ng kaibigan, kaya hindi nito napigilang magtanong. Pare, ba't ba ang tahimik mo ngayon? Nahulog kasi yung mutya kanina habang nasa itaas ako ng puno. Tapos, pinulot ko ni Sir Sebastian. Ha? Ano nangyari? Wala naman. Ibinilik naman niya sa akin. Pero parang, ewan ko ba? Napansin ko lang nakakaibang reaksyon niya na makita niya ang mutya ng tuba. Baka naman kasi alam niyan tungkol doon sa mutya ng tuba. Sandali, ano bang iniisip mo? May masama ka bang iniisip tungkol sa amo natin? Wala naman. Pero di ko alam kung bakit bigla akong kinabahan nang hawakan ni Sir Sebastian ang mutya. Napakamot sa ulo si Jejomar at huminga ng malalim. Alam mo, mas mabuti pang tigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano kay Sir Sebastian. Mukha namang mabait yung tao eh. Wala naman siguro siyang binabalak na masama sa mutya mo. Hindi na sumagot si Cesar. Sinikap niyang paniwalaan ang sinabi ni Jejomar, ngunit hindi pa rin niya naalis ang pagdududa na nararamdaman niya para kay Sir Sebastian. Pakiramdam niya ay meron itong tinatago na dapat niyang malaman. Sa paglipas ng mga araw ay napansin ni Cesar ang kakaibang kilos ni Sir Sebastian. Tuwing nasa pagawaan siya ng tuba ay palagi niyang nahuhuli ang amo niya na nakatingin sa kanya. Minsan, kapag abala siya sa pag-akyat sa puno ng nyog o sa pagbuhos ng bagong kuwang tuba sa tapayan, ay madadama niya na may mga matang nakamasid sa kanya. At kapag tumingin siya sa direksyon ni Sir Sebastian, agad nitong ibinabaling ang tingin sa iba. Habang tumatagal, lalong lumakas ang kutob ni Cesar. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba niya yon o may dahilan talaga ang madalas na pagtitig ni Sir Sebastian sa kanya. Pakiramdam niya, hindi lang simpleng pag-oobserba ang ginagawa nito. Dahil doon, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba sa presensya ng bago nilang amo. Isang gabi, habang nasa kubo niya si Cesar, ay dumating ang kaibigan niyang si Jejomar na may dalang isang bote ng tuba at pulutan na chichirya. Inaya siya nitong mag-inom at hindi naman siya tumanggi. Ngunit sa gitna ng masayang pagkikwento ni Jejomar ay nanatiling nakatulala sa kawalan si Cesar. Maya-maya pa ay napahinto si Jejomar sa pagkikwento at napapalatak. Aba, parang malayo ang tingin mo pare ah. Ano ba tumatakbo dyan sa utak mo ah? At kanina ka pang tulala. Si Sir Sebastian pare. Oh, siya na naman? Bakit ba? Hindi mo ba napapansin? Parang palagi niya akong pinagmamasdan sa pagawaan. Kahit kanina. Ilang beses ko siyang nahuli nakatingin sa akin. Hindi ko alam, Jejomar. Pero may kakaiba talaga sa kanya eh. Yang ka na naman eh. Pinag-iisipan mo na naman ang hindi magandang napakabait nating boss. Ewan ko ba? Pero hindi na naging magandang pakiramdam ko sa kanya.
simula nung makita niya ang mutya ng tuba. Baka naman paranoid ka lang, Cesar. Tamang inala. Mabait si Sir Sebastian. Kung may masama siyang balak, dapat matagal niya nang ginawa yun. Napabuntong ng hininga si Cesar. Kahit anong pilit niyang iwaksi sa isip ang nararamdaman niyang kaba, hindi niya pa rin maialis ang pangamba sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang inuman nina Cesar at Jejomar, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan ay biglang naging maalinsangan ang hangin. May kakaibang kabang nararamdaman si Cesar at bahagyang uminit ang mutya ng tuba na nakasabit sa kanyang leeg na para bang may babalayong nais iparating sa kanya. Agad na tumayo si Cesar at lumingalinga sa paligid. Oh, ba't tumayo ka? Ano nangyari? May kakaiba akong nararamdaman. Huwag kang maingay. Parang may aswang sa paligid. Hindi na nakapagsalita si Jejomar nang biglang gumalaw ng malakas ang mga dahon ng puno ng mangga sa tapat ng kubo. Napatingin sila roon at sa isang iglap, isang malaki at mabangis na nilalang ang tumalon pababa mula sa sanga. Isa yung aswang na may mahaba at matulis na mga kuko. Matalim ang mga mata na animoy nagbabaga at ang balat ay kasing itim ng gabi. Nangingintab ang mahahabang pangil nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napaatras sina Cesar at Jejomar habang ramdam nila ang matinding pangamba. Kayong matakot. Wala akong balak manakit kung ibibigay niyo sa akin ang isang bagay na gusto ko. Anong kailangan mo? Ang mutya. Matagal na ako naghahanap ng mutya ng tuba. Kailangan ko yan upang mas lalo akong lumakas. Kung ganon, hindi ko to ibibigay sa'yo dahil alam kong gagamitin mo lang to sa kasamaan. Bahagyang lumaki ang mga mata ng aswang at mula sa mukha nitong may mapanuksong ngiti, unti-unti itong naging mas mabangis. Pwes, kukunin ko yan sa'yo na sapilitan. Wala na akong ibang pagpipilian kundi kunin yan sa'yo sa marahas na paraan. Binulungan ni Cesar si Jejomar na tumabi muna ito at siya na ang bahalang humarap sa aswang na yon. Nang sandaling yon, alam niya na magagamit na niya ang isa pang kapangyarihan ng mutya ng tuba at yun ay ang lakas na ibibigay nito sa kanya sa pakikipaglaban sa aswang. Mabilis na dinampot ni Cesar ang bote ng tuba sa mesa at tinungga ang natitirang laman nun. Alam niya ang epekto ng mutya sa kanyang katawan at kapag mas lasing siya, ay mas magiging malakas siya. Ngumisi ang aswang nang makita nitong pasuray-suray na naglalakad si Cesar. Si Cesar ang unang sumugod at nagpamalas siya ng isang malakas na suntok na diretsyong tumama sa panga ng aswang. Ngunit kahit malakas ang suntok na yon, ay hindi gaanong napuruhan ang aswang. Bago pa makabuelong muli si Cesar para sa kasunod na pag-atake, ay sinunggaban siya ng mabilis ng aswang. Umiwas siya, pero dahil sa epekto ng alak, hindi naging eksakto ang kanyang galaw. Ang matatalim na kuko ng aswang ay dumaplis sa kanyang braso at nag-iwan ng malalim na sugat. Napaatras at napamura si Cesar. Mataas na lumundag ang aswang at dumapo sa isang sanga ng puno. Mula roon ay bumuelo ito at mabilis na tumalon papunta kay Cesar. Natumba si Cesar at napasigaw siya sa sakit nang lumapat ang likod niya sa matigas na lupa. Itinulak niya ito gamit ang kanyang mga tuhod at mabilis siyang gumulong papalayo. Napagtanto ni Cesar na kulang pa ang tuba na kanyang nainom, kaya humingi na siya ng tulong kay Jejomar. Jejomar! Kumuha na maraming tuba! Bilisan mo! Kailangan kong malasing! Tumakbo palayo si Jejomar, habang si Cesar naman ay patuloy na nakikipaglaban sa aswang upang pigilan itong habulin si Jejomar. Subalit mabilis na nakalamang ang aswang. Sinunggaban nito si Cesar at sinakal siya ng aswang at itinaas mula sa lupa. Nagpumigla si Cesar ngunit sadyang malakas ang aswang kumpara sa kanya. Hindi nagtagal
ay bumalik na si Jejomar. Nakakita ng pag-asa si Cesar nang makita niyang may tulak na kariton si Jejomar na may laman na napakaraming bote ng tuba. Cesar! Cesar, nandito na ako! Ginamit ni Cesar ang natitirang lakas upang sipain ang aswang sa tiyan nito. Nang makawala siya, ay agad siyang tumakbo papunta sa mga dalang tuba ni Jejomar. Isa-isang binuksan ni Jejomar ang mga bote at inabot kay Cesar. Halos sunod-sunod na ininom ni Cesar ang mga boteng iniaabot sa kanya ni Jejomar. Agad niyang naramdaman ang epekto ng tuba sa kanya at bumalik ang init sa buo niyang katawan. Hindi niya na naramdaman ang sakit ng mga sugat niya at naramdaman niyang mas lumakas siya. Matapos makainom, ay marahang pinunasan ni Cesar ang gilid ng labi niya gamit ang braso at napangiti. Sa pagkakataong yun, alam niyang siya na ang mas nakakalamang sa laban. Mabilis na pumasok si Cesar sa kubo niya at muli siyang lumabas na may hawak na itak. Ngayon, hayop kang aswang ka. Tignan natin kung kanino talaga mapupunta ang mutya ng tuba. Napaatras ang aswang na para bang naramdaman nito ang biglang pagbabago ng enerhiya ni Cesar. Muling sinugod ni Cesar ang aswang, ngunit sa halip na diretso ang paglalakad niya, ay tila sumasayaw siya at pasuray-suray. Sa tuwing babagsak siya, ay mabilis niyang nababawi ang katawan patayo. Iniumang ng aswang ang matatalas nitong kuko upang salubungin si Cesar. Malakas na sumigaw si Cesar at tuluyan na siyang tumakbo patungo sa aswang. Lumusot si Cesar sa ilalim ng braso ng aswang nang subukan siya nitong kalmutin. Gumulong siya sa lupa. Bago makalingon ng aswang sa kanya, ay buong puwersa niyang ibinaon ang talim ng itak sa tagiliran ng aswang. Bahagyang lumayo si Cesar sa aswang at nakakaloko siyang ngumisi. Muli siyang sumugod habang nakatutok ang itak sa aswang. Nang tagain niya ito, ay mabilis itong nakaiwas hanggang sa umatake ng mabilis ang aswang, pero sinabayan lang ni Cesar ang liksi nito. Sinubukan sunggaban ng aswang si Cesar, pero bago pa man tumama ang matatalim nitong pangil sa kanya, ay umatras siya ng konti at humakbang siya sa kaliwa, kaya lumampas lang ang aswang sa kanya. Sinamantala niya ang pagkakataong yon at malakas niyang hinataw ang itak sa batok ng aswang. Napalugmok ito sa lupa habang sumisirit ang dugo sa batok nito. Agad na isinaksak ni Cesar ang itak sa likod ng ulo ng aswang. Hindi na nito nagawang makasigaw pa. Sinipa niya ang aswang sa likod at kusang nahugot ang itak na nakabaon sa ulo nito at padapang bumagsak ang aswang sa lupa. Sinipa-sipa pa ni Cesar ang katawan ng aswang at napagtanto niyang patay na yon nang hindi na yon gumagalaw. Hindi nagtagal ay bumalik sa pagiging tao ang aswang at nang itihaya nila yon ay nagulantang sila nang malaman nila na ang aswang na yon ay walang iba kundi si Sir Sebastian. Hindi makapaniwalang nagkatinginan sina Cesar at Jejomar, ngunit mas lalo silang nagimbal nang magsimulang magliyab ang bangkay ni Sir Sebastian hanggang sa mabilis siyong nilamon ng apoy. Habang pinapanood nila ang unti-unting pagkatupok ni Sir Sebastian, ay isang bagay ang napagtanto ni Cesar. Kaya pala nag-iba ang kilos niya. Simula nang malaman niyang meron akong mutya ng tuba. Dahil isa siyang aswang na naghahanap ng ganito para mas lumakas siya. Malamang, siya rin ang pumatay kay Gregorio para mapunta kagad sa kanyang nyugan para masimulan niya kagad ang paghahanap ng mutya ng tuba. Tumango si Cesar at naramdaman na niya ang labis na pagod dahil sa laban na yon. Dumagdag pa ang labis na pagkalasing niya sa dami ng tuba na kanyang nainom. Biglang lumabo ang kanyang paningin at tuluyan na siyang natumba sa lupa. Agad naman siyang dinaluhan ni Jejomar at malakas siyang tinapik nito sa pisngi. Hoy! Cesar! Gising! Cesar, patay ka na ba? Huwag ka mamamatay! Magiinuman pa tayo! Paulit-ulit siyang tinapik ni Jejomar sa muka.
Ngunit hindi niya na nagawang gumising pa. Ngunit alam ni Cesar na sa paggising niya ay tapos na ang bangungot at takot ng mga tao sa kanilang baryo. Dahil sa wakas, natuldukan na nila ni Jejomar ang buhay ng aswang na si Sir Sebastian. Matapos ang matinding laban na yon, ay bumalik na sa normal ang buhay ng mga tao sa baryo. Nangako naman si Cesar kay Mang Igme na hindi siya magdadalawang isip na gamitin muli ang mutya kung muling dadating ang panganib sa kanilang lugar. Kaya naman, sumailalim siya sa isang pagsasanay ni Mang Igme upang mas magamit niya ng tama ang mutya ng tuba. Ngunit sa kabila ng lahat ng hindi magagandang pangyayari, ay isang bagay ang pinaka-pinagpapasalamat pa rin ni Cesar. At yun ay ang tunay na pagkakaibigan na natagpuan niya kay Jejomar. Hindi lang ito basta isang kaibigan na kasama sa inuman at kasiyahan, kundi isa itong tunay at tapat na kaibigan na hindi siya iniwan kahit sa pinakamapanganib na sandali ng kanyang buhay.